Kumustahin na po natin ang lagay ng panahon ngayong may Super Typhoon Nando kay Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Good morning po sir, si Maris po ito, live po tayo sa Unang Balita. Good morning po, Maris, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Alright, una po sa lahat, ano pong oras posibleng lumabas ng PAR itong Super Typhoon Nando at bubuti na po ba ang panahon ngayong araw? Actually, ngayong umaga po ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Nando. At meron pa rin naman tayong nakataas na signal number 3, yung pinakamataas na lang, nabuwasan na po ito at mas tuluyan pa nalalayo itong si Bagyong Nando. Pero nananatili ito na may epekto. Yung size kasi nitong si Bagyong Nando ay may kalakihan kaya nakaka-apekto pa rin ito at nagko-contribute para magdala ng moisture. Hilahin pa rin yung hanging habagat at magpaulan sa ilang bahagi ng western coastal areas or western Luzon. At sinabi niyo nga po na nanatili pa rin yung epekto. So bahagi po nito yung wind signal sa bansa dahil sa bagyo. Gaano kalakas pa rin yung mararanasan nating lakas ng hangin? Yung mga naka-under sa signal number 3 ay makakaranas ng 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yung signal number 2 naman po ay 62 to 88 and then yung signal number 1 ay 39 to 61 po. Hanggang kailan po magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa po? At saan saan lugar? Po, no, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan pero unti-unti na mababawasan na yan later this afternoon and then hanggang bukas. Apa. Dito po sa Metro Manila, ano po ang magiging lagay ng panahon? Dito sa Metro Manila ay nakataas pa din tayo sa heavy rainfall warning. Ibig sabihin light to moderate at times heavy rains yung ating mararanasan dito. Pero sa susunod lang yon na 1 hanggang 3 oras. And then throughout the day ay mararamdaman natin na unti-unti na nababawasan yung mga pagulan at lakas ng hangin dito sa Metro Manila. Kumusta naman po yung binabantayan nating low pressure area sa Pacific Ocean? Magiging bagyo rin po ba yan at kailan papasok sa PAR? Opo, tumaas na yung chance. From medium chance, ngayon ay high chance. Ang ibig sabihin ng high chance or high category ay within the next 24 hours, nakikita natin na ito ay magiging isang ganap na bagyo. Kahit na nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan, ay kapag naging bagyo ito at pumasok na within this day or mamayang gabi or bukas ng umaga ay papasok na ito ng PAR at bibigyan natin ito ng local name na Opong. Saan lugar po ito dadaan at magiging super typhoon din po ba ito? Sa kasalukuyan ay hindi natin nakikita na ito ay magiging super typhoon. Mas mababa yung magiging track nito kaysa kay Bagyong Nando. Magtutuloy-tuloy siya pa west-northwest, papalapit dito sa eastern coast ng Eastern Visayas. Ganun din naman dito sa Bicol region. At posible ito na maglandfall at tumagos. Pero sa kasalukuyan, ang pinakamataas na kategory na nakikita natin ay tropical storm. Pero again, gusto din natin gamitin yung opportunity na to na paalalahanan yung ating mga kababayan na manatili tayo na updated sa mga ilalabas pa na warnings and issuance ng Pag-asa patungkol dito sa pag-monitor natin sa kasalukuyan na LPA na may potential na maging si Opong sa mga susunod na oras at araw. Alright, maraming salamat po Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.